Bawat bagong araw ay biyaya. Bawat paggising ay paanyaya ng Diyos na magsimula muli. Hindi aksidente na narito ka ngayon, may dahilan. Sa oras na ito, kalimutan mo muna ang takot, alalahanin at lahat ng bumigat sa puso mo. Lumapit ka, damhin mo ang katahimikan. Sa piling ng Diyos, laging may bagong pag-asa. Sabi sa awit 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magalak at matuwa sa araw na ito. Sa bawat salita ng panalangin, may kapangyarihang bumubuhay. Sa bawat sandaling kasama siya, may kapayapaang hindi kayang unawain ng mundo. Ngayong umaga, sabay nating bubuksan ng pintuan ng langit sa pananampalataya, sa pananalangin at sa isang pusong handang makinig. Tara, simulan na natin. Sa bawat umaga na dumarating, may panibagong pagkakataon mula sa Diyos. Hindi lang basta paggising, kundi paanyaya niya sa isang araw ng tagumpay, kapayapaan at layunin. Kapag inuuna natin siya sa ating pagbangon, binubuksan natin ang langit upang tumanggap ng gabay at pagpapala. Alam mo, sa katahimikan ng umaga, mas maririnig mo ang tinig ng Diyos. Wala pang ingay, wala pang alalahanin, tanging ang presensya niya ang nangingibabaw. Sa ganitong oras, dito mo mararamdaman na may Diyos na naghihintay sa iyo, hindi dahil sa pangangailangan mo lang, kundi dahil gusto kanyang kausapin, gusto kanyang yakapin. Sabi nga sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong magdudulot ng mabuti at hindi ng masama, upang bigyan kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Kaya ka narito, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil may gustong ipahayag ang Panginoon sa puso mo ngayon. Hayaan mong ngayong araw, maranasan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Hayaan mong buksan niya ang pinto ng langit para sa iyo. Handa ka na bang makipag-usap sa Kanya? Handa ka na bang tanggapin ang direksyon at pag-ibig ng Diyos ngayong umaga? Isulat sa comments, Panginoon, nais kitang marinig ngayon, at huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw kang gabayan ng panalangin. Sa oras na ito, tahimik kang lumalapit sa presensya ng Diyos. Damhin mo ang hangin ng umaga, ang banayad na paghipo ng liwanag at ang paanyaya ng Panginoon na nagmumula sa kaibuturan ng iyong puso. Ito ang sandaling inilaan niya para kausapin ka, gabayan ka at punuin ng kapayapaan ang buong araw mo. At ngayon, sabay nating bubuksan ang pintuan ng langit sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa bagong araw na ito. Salamat sa buhay, sa lakas, sa pagkakataon, at sa bawat biyayang hindi namin laging napapansin. Ngayon, itinatapat namin sa iyo ang aming puso. Inaalis namin ang anumang humahadlang sa iyong tinig at hinahayaan naming ikaw ang mangusap sa amin. Sa liwanag ng umaga, itinataas namin ang aming kaluluwa at sinasabing, Panginoon, ikaw ang aming direksyon. Sa Salmo 27:1 nakasulat, ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang kuta ng aking buhay. Sino ang aking sisindakin? Panginoon, ikaw ang aming liwanag ngayon. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang bumubukas ng mga pintong hindi kaya buksan ng aming sariling kamay. Ibinibigay namin ang araw na ito sa iyo at nananalig kaming sa bawat hakbang. Kasama namin ang iyong biyaya. Ama, habang kami nananalangin ngayon, inaanyayahan namin ang iyong Espiritu Santo na punuin kami. Hipuin mo ang aming pag-iisip, ang aming damdamin, ang aming kaluluwa. Pawiin mo ang pagod at palitan ng bagong sigla. Palambutin ang puso naming nangangailangan ng pag-asa. Pakinggan mo kami, Panginoon, habang humihiling kami ng kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Kapayapaang hindi nabubura kahit mag-iba ang panahon, kahit magbago ang daigdig. Puspusin mo kami ngayon. Panginoon, dinadala namin sa iyo ang lahat ng plano namin ngayong araw. Ang bawat lakad, bawat trabaho, bawat desisyon, bawat pangarap. Ikaw ang bahala, ikaw ang manguna, ikaw ang magturo. Sabi sa Kawikaan 16:3, ilagak mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala
ay matatatag. Kaya itinatalaga namin ang buong araw sa iyo. Alalayan mo kami sa lahat ng aming gagawin. Buksan mo ang tamang pintuan. Ilayo mo kami sa anumang hindi ayon sa iyong layunin. Ihanda mo ang aming puso upang kilalanin ang iyong direksyon. Ama, hinihingi namin ang iyong karunungan. Sa bawat salita na aming bibitawan ngayon, gabayan mo kami. Sa bawat taong makakasalubong namin, maging liwanag ka sa pamamagitan namin. Sa bawat desisyong haharapin, turuan mo kaming piliin ang mabuti, ang tama at ang nakakabigay kaluwalhatian sa iyo. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng pusong marunong sumunod, sapagkat alam namin na sa pagsunod, naroon ang pagpapala. Sa pagsunod, naroon ang kapayapaan. Sa pagsunod, naroon ang biyayang hindi nauubos. Panginoon, pinapakinggan mo ngayon ang bawat nakikinig. Naririnig mo ang kanilang mga bulong, ang kanilang mga hiling, ang kanilang mga lihim na dalangin. Wala kang nalilimutan, wala kang pinalalampas. Ikaw ang Diyos na nakikinig, Diyos na sumasagot, Diyos na kumikilos. Kaya Ama, sa umagang ito, hinihiling namin ang iyong himala. Hindi namin ito tinatanggap dahil kami karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay mapagmahal at tapat sa iyong mga pangako. Sa Isaiah 43:19, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon ito'y lalabas. Hindi ba ninyo malalaman? Panginoon, gawin mo ang bagong bagay na iyon sa buhay namin ngayon. Sa oras na ito, Ama, tinatanggap namin ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Tinatanggap namin ang kasaganaan na umaagos mula sa iyong biyaya. Tinatanggap namin ang lakas, pag-asa at direksyon na kailangan namin para sa buong araw. Ipinagkakaloob namin ang lahat ng burden sa iyong kamay. At bilang kapalit, tinatanggap namin ang katahimikan ng puso. Tinatanggap namin ang kagalakan. Tinatanggap namin ang pag-ibig na pumapawi sa pagod. Tinatalian namin sa aming espiritu ang bawat pangako na iyong sinabi, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngayon, Ama, salamat po sa pagdadala ng bagong simula. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa pagbangon na may layunin. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay buhay. Salamat po sa direksyong hindi nagkukulang. At salamat po dahil ngayong umaga, nararamdaman namin ang iyong presensya, hindi malayo, hindi mahirap abutin, kundi malapit, mainit at totoo. At habang nagtatapos ang panalangin na ito, Panginoon, hinihiling namin na manatili ka sa amin sa buong araw. Samahan mo kami sa bawat lakad, bawat trabaho, bawat paghinga. Ipagkaloob mo ang biyayang hindi namin hinihingi, ngunit kailangan namin. At sa aming paglalakad, nawa ang buong araw ay maging alay ng pasasalamat sa iyo. Ito ang panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos ngayon, isulat sa comments, Panginoon, salamat sa iyong gabay. At para araw-araw kang makatanggap ng panalangin at direksyon, mag-subscribe ka ngayon. Ngayong narinig na natin ang panalangin, ngayong nabuksan na ang ating espiritu sa presensya ng Diyos, pakinggan mo ito. May kwento sa Biblia na hindi lang dapat nating basahin. Dapat din nating maramdaman, isabuhay at paghugutan ng pananampalataya sa bawat umaga. Si Jose, isang binatang may panaginip na galing mismo sa Diyos. Bata pa lang siya, ipinakita na ng Panginoon ang kanyang magiging kapalaran. Nakita niya ang kanyang sarili na itinataas, pinaparangalan, pero hindi agad dumating ang katuparan. Una siyang ibinagsak, hindi ng mundo kundi ng sariling kapatid. Ibenta siya bilang alipin, ilagay sa kulungan, kalimutan, parang salungat sa pangakong natanggap niya. Pero hindi rin ba ganyan ang nararanasan natin minsan? Kapag may pangako ang Diyos, umaasa tayo agad na ito'y madali, mabilis, walang sablay. Pero ang totoo, ang direksyon ng langit ay dumaraan sa proseso. At ang proseso ay hindi para pahirapan ka, kundi para ihanda ka. Para palalimin ang iyong ugat sa pananampalataya. Para patibayin ka, hindi lang para sa pagpapala,
kundi para sa posisyon na may pananagutan. Isipin mo, si Jose habang nasa kulungan ay naging tagapamahala. Sa lugar ng kawalan ng pag-asa, doon siya hinubog. Sa katahimikan ng gabi sa piitan, natutunan niyang makinig sa Diyos. At nang dumating ang oras na kailangan siyang gamitin, handa siya. Bakit? Dahil hindi siya bumitaw sa panaginip, hindi siya tumigil sa pananalig, hindi siya lumihis sa direksyon ng Diyos. Kapag naririnig mo ang kwento ni Jose, hindi mo lang dapat ito pakinggan bilang kwento ng ibang tao. Ito ay paalala para sa iyo. Ang mga paghihirap mo ngayon, hindi ito ang dulo. Ang mga tanong mo may sagot. Ang mga luha mo may dahilan. Kapag sinimulan ka ng Diyos, tatapusin ka niya. Kapag may ipinangako siya, tutuparin niya. Pero kailangan mong hawakan ang pananampalataya. Kailangan mong panindigan ang tiwala. Sa umagang ito, baka may ilan sa inyo na nakadarama ng ganitong uri ng pagkalito. Tinatanong mo ang Diyos, Panginoon, ito po ba talaga ang daan ko? O kaya, bakit parang ang tagal ng tugon mo? Pero pakinggan mo ito, hindi nagmamadali ang Diyos dahil siya ay perpekto sa tiyempo. Hindi siya nagpapabaya, siya ay nagtatakda ng oras. At minsan, kailangan mo lang manatiling tapat sa panalangin habang siya'y kumikilos sa likod ng tanawin. Tingnan mo ang umaga. Akala natin dumarating ito bigla, pero sa likod ng gabi, dahan-dahan nang bumabangon ang araw. Ganyan ang galaw ng Diyos. Tahimik, tapat, pero totoo, kaya huwag mong sukuan ang direksyon, huwag mong bitawan ang pangako, huwag mong hayaan ang duda na agawin ang panaginip na inilagay ng Diyos sa puso mo. Bawat panalangin mo ay binibilang, bawat luha ay iniipon, bawat pagbangon mo sa umaga ay isang hakbang patungo sa katuparan. Kaya sa araw na ito, gawin mong paalala ang kwento ni Jose na ang mga dinala sa balon ay pwedeng dalhin sa trono. Ang mga kinalimutan ng tao ay inaalala ng Diyos. At ang mga nananatiling tapat ay binibigyan ng pabor na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Kaya huwag kang matakot kung hindi mo pa nakikita ang buong plano. Hindi mo kailangang makita ang lahat para magtiwala. Ang kailangan mo lang ay ang pagtitiwala sa Diyos na nakakita ng wakas bago mo pa simulang lumakad. Tandaan mo, ang Diyos ang Alpha at Omega, siya ang simula at wakas. Kaya sa gitna ng proseso, nandyan siya. Sa katahimikan ng umaga, nagsasalita siya. Sa panalangin mo, tumutugon siya. Kung nararamdaman mong ikaw ay nasa kalagitnaan pa lang ng iyong kwento, huwag mong itigil. Dahil ang Diyos ay gumagawa ng paraan. At minsan, ang hindi natin nakikita ay mas totoo kaysa sa nakikita natin. Ang panalangin mo ngayon, ang pananampalataya mo, ang pagbubukas mo ng puso tuwing umaga, lahat yan ay hakbang papunta sa sagot sa tagumpay sa himala. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kong pag-isipan mo ito. Anong panaginip ang binitawan mo na? Anong pangako ang parang nalimutan mo na? Oras na para buhayin mo muli. Oras na para sabihin sa Diyos, Panginoon, ituloy mo po sa akin ang plano mo. Kung naramdaman mong may mensahe ang Diyos para sa iyo ngayon, isulat mo sa comments. Ituloy mo, Panginoon, ang plano mo sa buhay ko. I-share mo rin ang video na ito sa isang taong kailangan ng lakas sa umagang ito. At huwag mong kalimutan mag-subscribe para mas marami pa tayong umagang magsama, magdasal at makinig sa tinig ng Diyos. Ngayon, tahimik kang huminga ng malalim dahil ang susunod ay paghahayag ng pananampalataya. Isang umagang puno ng kapangyarihan ng Diyos. Sige, ito na ang pagpapatuloy. Ito ang susunod na yugto ng iyong umaga. Ang panahon kung kailan ang salita ng Diyos ay hindi lang maririnig, kundi madarama sa puso mo. Kapag naririnig mo ang mga salitang kapayapaan at kasaganaan, anong pumapasok sa isip mo? Marahil iniisip mo ang isang tahimik na buhay, sapat na kita, maayos na pamilya, malusog na katawan. At oo, lahat ng iyan ay pagpapala. Pero sa kaharian ng Diyos, ang tunay na kapayapaan at kasaganaan
ay nagsisimula hindi sa paligid kundi sa loob, sa kaluluwa, sa puso, sa pananampalataya. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kagaya ng kapayapaan ng mundo. Ang mundo kailangan munang ayusin ang labas bago maging tahimik ang loob. Pero ang Diyos nagsisimula muna sa loob, inaayos niya ang puso mo at mula doon dumadaloy ang kapayapaan kahit nasa gitna ka pa ng bagyo. Hindi mo kailangan makita ang solusyon para maramdaman ang katahimikan. Ang kailangan mo lang ay ang presensya ng Diyos. Sabi sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Kapatid, isipin mo ito gaano karaming araw na ang lumipas na nagsimula kang may kaba sa dibdib. Gaano karaming umaga na binuksan mo ang mata mo pero ang puso mo puno ng tanong, puno ng takot, puno ng pag-aalala. Ngayong araw, hayaan mong ang Diyos ang magturo sa iyo kung paano yakapin ang kapayapaan kahit hindi pa dumarating ang sagot. Ang sikreto, pagsuko. Hindi pagsuko dahil natalo ka, kundi pagsuko dahil nananampalataya ka. Ibinibigay mo sa Diyos ang kontrol dahil alam mong mas alam niya. Hindi mo kailangang hawakan ang lahat. Hindi mo kailangang alamin ang lahat ng detalye. Ang kailangan mo lang ay sabihing, Panginoon, ikaw na po ang bahala. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kasaganaan. Madalas, naiisip natin na ito'y tungkol lang sa pera, sa ari-arian, sa material na bagay. Pero ang tunay na kasaganaan ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat sa bawat bahagi ng buhay mo. Pag-ibig, kalusugan, relasyon, pananampalataya, layunin. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng direksyon ng Diyos, hindi ka niya hahayaan na magkulang ka sa kung ano ang kailangan mo para sa panahong iyon. Hindi kanyang ipinapangakong bibigyan ka ng sobra-sobra palagi, pero ipinangako niyang sapat ang kanyang biyaya. Sa 2 Korinto na 10:8 nakasulat, at may kapangyarihan ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay upang sa lahat ng pagkakataon ay magkaroon kayo ng sapat sa lahat ng bagay at sumagana sa bawat mabuting gawa. Ang kasaganaan ay hindi lang para sa sarili. Ito ay dumarating kapag ikaw ay naging daluyan ng pagpapala sa iba. Kaya nga, habang nananalangin ka para sa iyong mga pangangailangan, itanong mo rin, Panginoon, paano mo ako gustong gamitin para maging sagot sa panalangin ng iba? Kapag ang puso mo ay bukas sa direksyon ng Diyos, mararanasan mo ang isang uri ng kasaganaan na hindi masusukat sa bangko, kundi sa kapayapaan ng iyong pagtulog, sa ngiti ng iyong pamilya, sa katatagan ng iyong kalooban kahit may unos. At mula roon, unti-unti mong makikita, hindi pala kailangang perpekto ang lahat para masabing pinagpala ka. Ang kailangan lang ay ang makitang kasama mo ang Diyos at sapat na yon. Ngayon, baka iniisip mo, paano ko to sisimulan? Paano ko mararanasan ang kapayapaan at kasaganaan na yan? Simple lang, magtiwala ka. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa nararamdaman, sabihin mo lang, Panginoon, alam kong gumagawa ka. At sa araw-araw mong pananalangin, sa bawat umaga na ginugugol mo sa Kanya, tinuturuan Kanyang maglakad sa liwanag ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi pagkilos kapag malinaw na ang lahat. Ito ay pagkilos kahit madilim pa dahil naniniwala ka na darating ang liwanag. Ang pananampalataya ay ang pananatiling kalmado habang wala ka pang hawak dahil hawak ka ng Diyos. Ang pananampalataya ay ang patuloy na panalangin kahit parang walang nangyayari dahil alam mong ang Diyos ay laging kumikilos kahit hindi mo pa nakikita. Ngayong araw, yakapin mo yan, kapayapaan at kasaganaan sa gitna ng pananampalataya. Kapag nagsimula ka sa panalangin, kapag inuna mo ang Diyos, kapag itinataas mo ang Kanyang pangalan higit sa lahat, makikita mo ang pagbabago. Hindi lang sa paligid mo, kundi sa puso mo.
Kaya habang nagpapatuloy ka sa araw na ito, hilingin mo sa Diyos. Turuan mo akong magtiwala. Turuan mo akong manahimik sa iyong presensya. Turuan mo akong kilalanin kabilang aking tagapagligtas at tagapaglaan. Mula ngayon, kapag bumangon ka sa umaga, huwag mong hanapin agad ang sagot. Hanapin mo muna ang presensya ng Diyos. Doon makikita mo na lahat ng sagot ay darating sa tamang oras, sa tamang paraan, sa tamang direksyon. At ngayon, bago ka magpatuloy, gusto kitang anyayahan. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo, kung naramdaman mong kailangan mong yakapin ang kapayapaan at kasaganaan ng Diyos ngayon pa lang, mag-iwan ka ng komento. Isulat mo, Panginoon, Ikaw ang aking kapayapaan at kasaganaan. Maaari mo ring idagdag ang iyong panalangin para sa iyong pamilya, trabaho, kalusugan o anuman sa puso mo. Gusto naming ipagdasal ka at huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw kang masamahan ng panalangin at inspirasyon. Marami pa tayong ilalakad na umaga ng magkasama sa ilalim ng liwanag at direksyon ng Diyos. Tahimik ka muna ngayon dahil sa susunod na bahagi, tayo'y magpapahayag ng pananampalataya. Maghanda ka, ang susunod na salita ay hindi mo lang maririnig, mararamdaman mo rin ito sa kaluluwa mo. Narito na tayo ngayon sa sandaling pinakaimportanteng bahagi ng umaga, ang deklarasyon. Sapagkat hindi sapat na naniniwala ka lang sa puso mo, kailangang gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong bibig. Sabi nga sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kapag binigkas mo ang tama, binibigyang buhay mo ang panalangin. Kapag sinabi mo ito ng may pananampalataya, hindi ito basta salita lang, ito ay nagiging propesya sa sarili mong buhay. Kaya sa umagang ito, gusto kong ihanda mo ang puso mo. Kahit saan ka naroroon ngayon, huminga ka ng malalim. Damhin mo ang presensya ng Diyos. At kapag handa ka na, sabayan mo ako. Bigkasin mo ito ng may buong paniniwala. Huwag mong bulungin lang, sabihin mo ito na para bang kausap mo ang langit mismo. Panginoon, sa araw na ito, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Hindi ang kapayapaan ng mundo, kundi ang kapayapaang galing sa iyong presensya. Pinapalayas ko ang kaba, ang pag-aalala, ang gulo sa aking isip. Pinaluluwag ko ang puso ko para sa iyo. At sa bawat paghinga ko ngayong umaga, sinasabi ko, ang Diyos ang aking sandigan. Hindi ako matitinag, hindi ako magugulo, sapagkat kasama ko ang Diyos ng kapayapaan. Deklara ko rin ngayon ang kasaganaan sa bawat bahagi ng buhay ko. Hindi ko titingnan ang kakulangan, titingnan ko ang pangakong hindi nauubos. Ang Diyos ang aking tagapaglaan. Siya ang may kontrol sa kinabukasan ko, sa trabaho, sa pamilya, sa kalusugan, sa relasyon, sa pangarap. Kasama ko ang Diyos. At kung kasama ko siya, wala akong dahilan para matakot. Ngayon, sinasabi ko sa espiritual na mundo, ako ay anak ng Diyos. Ako ay tinubos. Ako ay pinatawad. Ako ay pinagpala. Ang bawat yapak ko ngayong araw ay may layunin. Ang bawat salita ko ay may kapangyarihan. Ang bawat kilos ko ay ginagabayan ng Diyos na buhay. Kaya't sa araw na ito, tumatayo ako hindi bilang taong talunan, kundi bilang taong tagumpay. Hindi ako alipin ng nakaraan. Hindi ako hawak ng kahapon. Ako'y bagong nilalang sa Panginoon. At kung sino man ang nasa Panginoon, siya'y may bagong simula, may bagong direksyon, may bagong hinaharap. Araw na ito sinasabi ko, sapat na ang pagdududa, sapat na ang takot, sapat na ang pag-iisip ng kung ano ang wala. Titingin ako sa langit, titingin ako sa liwanag, titingin ako sa Diyos na may hawak ng lahat. Itinaas ko ang aking pananampalataya ngayon. Hindi ko hahayaan ang emosyon ang magdikta ng araw ko. Hindi ko hahayaan ang sitwasyon ang magdesisyon para sa akin. Ang Diyos ang magtatakda ng direksyon ko. At sa bawat hakbang, alam kong may layunin, may pag-asa, may tagumpay. Sabihin mo ito ng buo, ako'y tinatawag ng Diyos sa isang panibagong simula. Ako'y pinupuno ng Diyos ng kapayapaan at kasaganaan.
Ang araw kong ito ay sakop ng langit. Wala akong kinatatakutan sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Habang inuulit mo ang mga salitang ito, nararamdaman mong may lumuluwag sa loob mo, may kapayapaan na hindi mo maipaliwanag, may lakas na hindi mo alam kung saan galing, at alam mong ito'y hindi dahil sa sarili mo, ito'y dahil sa Diyos. Ganyan ang kapangyarihan ng deklarasyon. Kapag binigkas mo ito, pinapatibay mo ang pananampalataya mo, para kang nagtatanim sa kaluluwa mo ng binhi ng pag-asa, ng tiwala, ng direksyon, at sa tamang oras, ang binhing ito ay magbubunga ng himala. Kaya't simula ngayon, gawin mong ugali ang pagsasalita ng tama. Bawat umaga, bago ka pa lumabas ng bahay, magsalita ka ng pabor. Bago ka pumasok sa trabaho, magdeklara ka ng gabay. Bago ka gumawa ng desisyon, banggitin mo ang pangako ng Diyos. At kapag may dumating na pagsubok, huwag kang basta magreklamo. Una mong gawin, manalangin, at pagkatapos manalangin, magsalita ng buhay. Dahil bawat salitang lumalabas sa bibig ng taong may pananampalataya ay may kapangyarihang umabot sa langit. Ngayon, hayaan mong bigyan kita ng ilang mga salita na maaari mong ulit-ulitin tuwing umaga. Maging panalangin mo ito, maging panimula ng bawat araw. Pinili ako ng Diyos. May plano siya sa akin. Hindi ako iniwan, hindi ako magugutom, hindi ako mauubusan, sapagkat ang langit ay bukas sa akin. Ako ay pinalalakas, ginagabayan at pinoprotektahan ng Diyos. Walang armas na itatayo laban sa akin ang magtatagumpay. Ang araw kong ito ay pag-aari ng Diyos. Ulitin mo ito araw-araw, itanim mo sa puso mo, isulat mo sa papel, ilagay mo sa salamin mo, gawin mong bahagi ng paghinga mo at makikita mo hindi man agad-agad ang pagbabago, pero unti-unti babaguhin ka ng Diyos mula sa loob hanggang sa labas. Kaya't bago tayo magtapos sa bahaging ito, gusto kong marinig mula sa iyo. Kung naramdaman mong ang deklarasyon na ito ay para sa iyo, kung naramdaman mong binuksan ng Diyos ang langit sa sandaling ito, i-type mo sa comments, "Ako'y pinupuno ng Diyos araw-araw." Ibahagi mo rin ang paborito mong linya sa panalangin ito. Ano ang tumama sa puso mo? Ano ang gusto mong ulit-ulitin buong linggo? At kung may panalangin kang gusto mong isama namin, isulat mo rin. Sama-sama tayong mananalangin. Huwag mo ring kalimutan na i-like ang video na ito, i-share mo sa mga mahal mo sa buhay at mag-subscribe ka. Hindi ito ang huling umagang magkasama tayo. Marami pang umaga ang gagamitin ng Diyos para kausapin ka. Ngayon, huminga ka ng malalim. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Pumikit ka sandali. Ang susunod na bahagi ay katahimikan sa presensya ng Diyos. Tahimik pa rin ang paligid at sa katahimikan na ito, nadarama natin ang isang uri ng presensya na hindi kayang ilarawan sa salita. Isang kapayapaan na hindi mo nahanap sa mga balita, hindi mo nakuha sa social media at hindi rin kayang ibigay ng tao. Ito ang kapayapaang nanggagaling lamang sa Diyos. Ang kapayapaang sumasaklaw sa puso at isipan at nagbibigay ng lakas para harapin ang bagong araw. Ngayong tapos mo nang banggitin ang panalangin, marahil may mga bagay kang biglang naalala. Mga pangarap na matagal mo nang iniwan, mga pangakong binitiwan mo noon dahil sa takot, mga tanong na hanggang ngayon, wala pa ring sagot. Pero ngayon, isang bagay lang ang kailangan mong tandaan, hindi pa tapos ang kwento mo. Ang araw mo ay kakaumpisa pa lang at ang Diyos ay may gagawin. Sa bawat umagang ginugugol mo sa piling niya, may binabago sa loob mo. At ang pagbabagong ito, kahit unti-unti, ay totoo. Dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa laki ng hakbang mo. Ang mahalaga sa Kanya, tumatayo ka, umaasa ka, nananampalataya ka, umaabot ka sa Kanya. At sa bawat abot mo, Siya ang unang sumasalo. Marami kang haharapin sa buong araw na ito. May mga taong susubok sa pasensya mo. May mga sitwasyong magdadala ng tanong sa isip mo. Pero ngayon pa lang, itanim mo sa puso mo. Ako ay may direksyon. Ang Diyos ang gabay ko.
Ang araw kong ito ay hawak ng langit. Kapag bumalik ang kaba, balik ka sa panalangin. Kapag bumalik ang gulo, balik ka sa presensya niya. Kapag may tukso, alalahanin mo ang katotohanang binigkas mo ngayon na ikaw ay anak ng Diyos at hindi ka basta-basta. Ang biyaya ng Diyos ay hindi isang beses lang dumarating. Ito'y araw-araw, sariwa, bago, laging sapat. At kapag natutunan mong umasa sa biyayang iyon, matututunan mong hindi mangamba kahit may kulang pa. Dahil alam mong sa takdang oras, ibibigay niya kung ano ang kailangan mo. At kung hindi man ngayon, baka tinuturuan ka lang muna niyang maghintay, magtiwala at lumalim. Kaya ngayong patapos na ang panahong ito ng panalangin, huwag mo itong iwanan dito lang. Dalhin mo ang presensya ng Diyos sa buong araw mo, sa bawat kausap mo, sa bawat gawain mo, sa bawat desisyon mo. Maging daluyan ka ng kapayapaan, maging patutuo ka ng kasaganaan ng Diyos. Iparamdam mo sa mundo na ang isang taong nananalangin sa umaga ay taong hindi madaling matinag dahil ang pundasyon niya ay hindi lupa, kundi langit. Ngayon, bago mo isara ang video na ito, gusto kitang hikayatin na maging parte ng ating pamayanan. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Sabihin mo sa amin, nagpapasalamat ako sa Diyos sa umagang ito. Ibahagi mo rin kung ano ang nais mong ipagdasal namin para sa iyo. At huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang isa sa mga video na lumalabas sa screen ngayon. May inihanda pa ang Diyos para sa iyo roon. Hindi pa dito nagtatapos ang pakikipag-usap ng Diyos sa puso mo. Ito lang ang simula. Marami pa siyang ipapakita, ituturo at ihahayag, kaya huwag kang bibitaw. Magkita tayong muli sa susunod na panalangin. Dito lang kung saan ang boses ng langit ay laging maririnig.